Tatlong mga proyekto na iba-ibang halaga ang nakuha ng SunWest Construction and Development Corporation sa Land Transportation Office sa Quezon City. Kabilang narito ang Road Safety Interactive Center at IT Training Hub na parehong nagkakahalaga ng halos 500 million pesos. Bukod pa riyan ang halos 1 billion pesos na Central Command Center na itinayo lang din sa loob ng compound ng ahensya noon pang 2021. Ang kontratista sa mga nasabing proyekto ay konektado kay resigned Ako Bicol Representative Zaldico na sangkot ngayon sa manumalyang budget insertion ng mga flood control projects sa bansa. Questionable para sa bagong hepe ng LTO. Ang mga itinayong proyekto pati na rin sa naging audit report ng Commission on Audit o COA. Medyo napansin po ito ng COA, kaya po hanggang ngayon hindi po siya na-utilize. Kaya doon kami nag-imbestiga. Bakit? Ba't may mga building na unutilized? Unang-una ma'am, itong IT, may mga gamit dito eh. Wala po kaming mga nakikitang mga gamit eh. Napagalaman din ng bagong LTO Chief na noong nakaraang taon, binayaran pa ni dating LTO Chief Vigor Mendoza II na kay Chairman ng LTFRB ang SunWest Construction and Development Corporation para sa kulang na bayad sa nasabing mga proyekto. Sa ngayon, hindi pa nakikipag-ugnayan sila kanilaw kay Mendoza kaugnay ng mga nasilip hinggil dito. Pero sabi naman ng bagong hepe ng LTO, may pananagutan ng LTFRB Chairman dahil nagbayad pa ito kahit may mga irregularidad sa proyekto. Sagot naman ni Mendoza ukol dito. That's a project entered into in the last administration. No? Yung huling payment na lang ang aming binayaran dyan. Hindi halos lahat, even before we came in, nabayaran na po yan. At saka natapos yung project, may inspection, there was an acceptance by the technical working group, and hanggang ngayon, ginagamit yung mga premises na yan. Hindi naman kami nagbayad ng full niyan, which is yung huling tranche lang po aming kinover niyan, nung tapos na yung project. Handa naman makipagtulungan si Mendoza sa investigasyon, lalo na't dokumentado ang transaksyon nila sa nasabing kontratista. Sa panig naman ng LTO. Sa ngayon po, nag-gather lang po kami ng mga data, information, then ipo-forward po namin sa ICI para po sila po yung makapag-imbestiga dito. Samantala, itinurn over na ng LTO sa Bureau of Customs ang nakumpisang luxury car na Lamborghini sa Taguig noong nakaraang linggo. Pagmamay-ari ng isang Korean national na sabing sasakyan na nahuli matapos minamaneho ng walang nakakabit na plaka. Napag-alaman din na ang car importer ng Lamborghini ay saring importer ng 13 umano'y smuggled luxury cars na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Iniimbestigahan ho namin yung mga tao na nasa aming hanay na kung sino nagproseso ng papel ng sasakyan. Kasi alam po natin, nakita natin doon may pagkakamali. Ito ay mapapasok doon sa seizure proceedings din namin. At kung meron pagkakamali, again, ang mga tao ng BOC, masasama yan sa ating iimbestigahan. Kasabay na ito ng mga iba pang mga sasakyan.